tanghali, bayan. Nakaka-overwhelm naman ang pagpapakilala ni Sir Michael. Sa ating po mga panauhin, kay Ma'am Rica, kay Kapitan, kay Miss Jai, kay Ma'am Myla, at syempre sa aming minamahal na director, si Doc Olan. Magandang tanghali po. At syempre sa inyong lahat, kayo ang bida sa pagtatapos na ito. Palakpakan niyo yun yung sarili. Ayan. Dahil naimbitahan ako ni Sir Michael dito sa inyong graduation, pinagpapasalamat ko yon dahil may ikwento ko ang kwento niya. Alam niyo ba na 2021, ayan, sila ang magkakaeskwela at naging katulad nyo na nakaupo din dyan. Nag-aral din sila ng Organic Agriculture Production NC2 at wala sa bayan. Kami, ang lugar namin ay bundok. Sinong naging estudyante ng Yumis Farm dito? Madaming mga familiar faces eh. Alam niyang mga yan kung gaano kalayo ang Yumis Farm. Malayo talaga. Kahit bagyo, pumapasok yan. Nung time na yon, dahil naging magkakaibigan na kami, kinukwento niya yung mga pinagdaraanan niya. Nalugpo ang negosyo niya, maraming bagay. Umiiyak pa paminsan-minsan yan. Naging ganun kami ka-close. Kasama namin si Ma'am Len, nandun din si Kuya Mulong, at marami pa kaming ibang kasama doon. Umuiyak yan kasi akala niya wala nang ibang opportunity. Dahil, first, nakatangian niya, siya ay pursigido. Tatandaan niyo ha, kasi pwede niyo itong maging guide sa inyong sarili. Siya ay napaka-pursigido. Umulan at umaraw, hindi yan umaabsent ng Organic Agriculture Production NC2. Hindi lang siya, silang buong magkakaeskwela. Hindi yan umaabsent. Pangalawa, napaka-masigasig. Yan ay tanong na tanong. Nakakita siya ng opportunity, kaka-attend ng training sa Yumis Farm. At ang tanong niya sa akin noon, paano maging katulad mo? Masigasig. Paano maging katulad mo? Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita yung oportunidad. Pangatlong katangian niya, determinado. Napaka-determinado niyan. Hindi huminto doon sa training yung pagsasama namin. Determinado siyang alamin kung paano. Di ba nag-aral kayo? At for sure, alam na alam ninyo kung sino yung pumapasok at hindi. Pinakamasaya na nakakuha ng competent, yung uma-attend talaga ng klase. Tama, mali? Diba? Sino ang pinakamasaya kapag naging competent at nagkaroon ng NC2? Sino? Yung umattend ng klase, yung mga naging competent na napatsamba lang, ay hindi yun masaya. Hindi kasing saya. Masaya din, syempre nakapasa. Pero hindi kasing saya nung nagsikap. Si Sir Mike, pinagsikapan niya yan. Ganon siya kadeterminado. At napakakulit. Ma'am Alice, anong kasunod kong gagawin? Pagkatapos, nung magsimula siya dito sa larangang ito, tuwing magsasalita yan ay may stage fright. Yan ay naiyak pa. Ma'am Alice, hindi ko talaga kaya. Di pag-iyak pa iyan. Ay tingnan nyo naman ngayon, napakakapal na ng mukha. Kahit saan nyo. Palakpakan nyo naman si Sir Michael. Pinakahuli-huling niyang katangian kung bakit siya nandito ngayon, siya ay mapagbigay. Hindi siya madamot. Kung ano yung naranasan niya sa Yumis Farm, yun din ang ibinibigay niya sa mga tao na lumalapit sa kanya. At tingnan naman natin siya. Hindi ako tumatayo dito bilang may-ari ng Yumis Farm. Tumatayo ako dito bilang proud na guro niya nung nag-aaral siya ng Organic Agriculture Production. Diba? Siya'y bunga ng pagsisikap at paniniwala ng Yumis Farm. At tingnan niyo siya ngayon. Isa siyang magsasakang champion, hindi lang ng Lucena, kundi ng buong Quezon. Palakpakan natin si Sir Michael. At nangunguna ang Myrtles Agricultural Farm sa larangan ng Farm School. Alam po yan ng ATI at ng TESDA. At totoo yon.
Hindi siya masaya kapag siya lang ang masaya. Ang gusto niya, lahat umaangat. Yun ang challenge na ibibigay ko sa inyong lahat. Nagsimula na rin lang naman kayong magsikap. Hindi biro ang ilang araw na agro-entrepreneurship na training, ilang araw? Hindi alam ko ilang araw ang agro-entrep. Ilan? 33. Hamak nyo, more than a month nakakapasok. Ang organic agriculture production, ilang araw? 29. Plus mayroon pang entrepreneurship na 3 araw. 32. Ang ACP, ilang araw? Ha? 45. Hindi biro yun. Sinimulan nyo na rin lang namang magsikap, huwag kayong hihinto. Huwag kayong hihinto kahit makuha nyo na yung allowance yung mamaya sa TESDA. Ito'y simula para makita nyo yung oportunidad. Dahil yun ang naranasan ng Myrtle's Farm sa Yumi's Farm, yun ay ipinapasa ko sa kanya. Kung sakaling may opportunity kayong nakita, at makakatulong ang school na pinag-aralan nyo at pinanggalingan, huwag kayong matatakot magtanong sa kanya. Napaka-generous ni Sir Michael kasama ng kanyang asawa, butihing asawa, si Miss Sharon. Ang daming oportunidad ngayon sa pagsasaka. Ngayon, magkaroon lang kayo ng asosasyon. Si Miss Jai, alam na alam yan. Magkaroon lang kayo ng asosasyon, lumapit lang kayo kay Miss Jai. Magpasa kayo ng request letter. At pag nakita ni Miss Jai na talagang ginagawa yun, hindi magdadalawang isip si Miss Jai. Di ba, Miss Jai? Palakpakan natin si Miss Jai. Ang dami niyang lalo na sa mga kabataan. Si Doc Olan, alam na alam niya mga scholarship ng kabataan. Sa organic agriculture, meron kaming tinatawag na youth internship. Ano nga yun, Doc? Program in organic agriculture. Ang gandang program nun. 21 months na program, pero supported kayo ng Department of Agriculture. Meron pa tayong Youth Farmers Challenge. Ang dami. Huwag kayo basta uupo at maghihintay ng grasya. Huwag. Katulad ni Sir Michael, maging porsigido, masigasig, determinado, at mapagbigay kayo. Isang araw, kayo naman ang nandito at magsasabi na, dahil ako'y nagpursige, may-ari na rin ako ngayon ng lupaing sinasaka ko. Dahil ako'y naging determinado, dahil lagi akong masigasig, ngayon isa akong champion na magsasaka dito sa Lucena. Nakukuha yon hindi dahil sa pag-upo. Nakukuha yon sa sa paggawa. Hindi lang paggawa. Kailangan natin ng pananalig. Kailangan natin ng paniniwala sa sarili. Isang step pa lang to. Isang step pa lang. Humakbang kayo kahit pa isa-isang hakbang. Darating ang panahon, hindi nyo namamalayan. Yung sinasabi sa akin ni Sir Michael, Ma'am Alice, parang ang bilis. Ang bilis ng pangyayari sa buhay ko. Dati-rating iyaking Sir Michael, ngayon, pangulo na ng iba't ibang asosasyon, kahit federasyon. At kung nagawa ni Sir Michael yun, bakit hindi kayo? Diba? Kung kaya ng Myrtle's Farm yun, kaya nyo rin. Maniwala lang kayo. Hindi natatapos ang training na to sa pagkuha nyo ng allowance mamaya kay Ma'am Myla. First step pa lang yon. May posibilidad na pwede nyo yung gawing puhunan doon sa pinag-aralan nyo sa agro-entrep. Hindi maliit na halaga yon. Malaki-laki na din yon. Pero dahil nag-aral lang kayo ng agro-entrep, baka yun ang magiging buto ninyo na itatanim at didiligan at sisibol at balang araw, kayo naman. Kayo naman. Yun ang inyong panahon. Panahon ngayon ni Sir Michael, panahon maaari ng Yumi's Farm, panahon ng mga farm schools na meron dito sa Quezon, pero balang araw, ikaw naman. Panahon mo naman. At hihintayin namin yung panahon na yon. Malaki ang paniniwala sa inyo ng Myrtle's Farm. Malaki ang paniniwala sa inyo ng mga gobyerno at ahensya na nagbibigay ng pondo dito. Sila ang nagbayad doon sa training na yon. Huwag niyong sayangin.
Sana isang araw may matatanggap akong text na sasabihin niya, Ma'am Alice, nagkatotoo yung inyong sinabi. Ako naman ngayon. Kaya, bilang pagtatapos ninyo ngayon, baunin ninyo ang 4 na katangian ng may-ari ng Myrtles Farm. Ano yon? First, pursigido. Second, masigasig. Third, determinado. Fourth, mapagbigay. At yan ang Myrtles Farm. Thank you.